Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukumentuhan ang mabutihing mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Sa kabila po na nakaraang balita, di po ba? Ang administrasyon po ay nagkaroon po na naman ng bagong PNP chief. At sa kabila po noon, nagpahayag po sila na ang sinasabi po ng Bagong Pilipinas na PBBM ay ayaw po ng war on drugs at kailangan po ay mapayapa. Mapayapa po ang kanyang gusto sa pagiging war on drugs. Pero sa kabila noon, si Mayor Baste, iba naman po ang pananaw po ng mayor ng Davao. Ang pananaw po ng mayor, talaga ang droga ay matinding kalaban ng mga Pilipino, lalo ng mga gumagamit ng droga. Ito po'y nakakasira sa mga Pilipino, lalo sa mga kabataan na mawawalan na ng kinabukasan pag nalulung ka dyan. Pero sa Bagong Pilipinas, hindi po ganon. Kaya po ito, komentuhan po natin mga katambay ang pahayag ni Mayor Baste. At syempre, bago po yan, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga katambay. Ito po, pakinggan po natin si Mayor Baste. Bentahan mo, nasisiraan. Mayor, nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman. Wala. Hindi kami nag-uusap ng kung ano ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili-sarili kaming buhay. Yun lang. Gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga, hindi naman sa bababa hindi naman sa natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun. Pero Mayor, ano po ba ang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung wala na silang supply. Na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga bagang, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng alkalde ng Davao. Talagang mismo ang ginagawa po nila na pagsugpo, talagang effective po sa Davao mismo kasi tinatanong niya po ang kanyang mga barangay captain sa kanyang syudad. Dahil alam naman natin ang mayor ay hawak niya po ang mga barangay captain ng bawat barangay po ng syudad. Di ba? Malaki po talagang pagbabago pagka ang ginagamit po talagang sinusugpo po na seryoso ka sa drug on war, di ba? Sa drug war na tinatawag po. Pero magkaiba po ang pamahalaan po natin ngayon. Hindi po ganoon. Hindi po sila ganoon sumugpo ng drug war. Ang drug war po ng Bagong Pilipinas parang kamukha po nung kay Pinoy. Dahil inaasa po, dahil trabaho ng mga pulis yun, sinasabi, trabaho nila, kaya iintay na lang natin na sila'y magtrabaho about sa drugs. Hindi po katulad ng taga Davao, ang mayor ng Davao, talagang priority po dahil ayaw po nilang masira ang kinabukasan ng mga kabataan. Dahil alam naman natin, di ba, kahit ng bayani na si Jose Rizal, di ba, sinasabi ang mga kabataan, di ba, ang pag-asa ng bayan. Pero kung ilululong mo sa droga, di ba? Parang ang Bagong Pilipinas, ayaw nilang bigyan ng pag-asa ng bayan ang mga kabataan na magdadala ng pag-asa din ng bayan, di ba? Parang walang proteksyon ang mga kabataan sa Bagong Pilipinas. Dahil, parang ibang-iba. Dahil nakita natin ang epekto, di ba, ng drug on war o drug war ng dating Pangulong Duterte, di ba? Ang epekto, hindi nga bumaba ang kanyang trust rating at rating ng 6 na taon dahil sa kanyang napakagandang performance. Di po ba?
kahit ano pong gawin. Dahil ang galit lang naman diyan talaga, yung mga panatiko at sumusuporta sa droga. Di po ba? Sila po ang number one, galit diyan sa war on drugs. Alam naman po natin yan, di ba? Lalo yung mga gumagamit, di ba? Yung mga protector, yung mga kumikita riyan, di umano, di ba? Nagagamit ang droga. Galit na galit sila diyan kay Pangulong Duterte. Di ba? Bakit ka naman matatakot sa war on drugs? Kung hindi ka naman gumagamit ng droga at hindi ka rin nagbebenta ng droga, ang matatakot lang dyan, yung mga kriminal saka yung talagang ginagawang negosyo at gumagamit ng droga, sila lang. Pero tayo, katulad ni Kamanong, bakit ako matatakot sa war on drugs? Di ba? Unang-una, hindi naman ako gumagamit niyan. Di mo ba? At hindi rin ako nagninegosyo ng droga. Hindi ako nagbebenta. Walang kinatatakot si Kamanong. Kaya ang galit na galit lang dyan, kahit kay Mayor Baste, yung mga panatiko na sumusuporta sa droga. Di ba ba? Yan ay logic lang po yan eh. Di ba? Logic. Di ba? Pero yung mga gustong mapayapang buhay, mapayapang mamamayan, mapayapang syudad, barangay, magugustuhan po yung war on drugs. Di ba? Dahil alam naman natin, tayo nakatira sa mga barangay, naranasan natin yan. Di ba? Nung panahon po ni dating Pangulong Pinoy, di ba? Hindi natutulog yan. Di ba? At hirap tayong maglakad sa gabi, lalo ang ating mga anak, lalo ang ating kababaihang mga anak, mga babae. Hirap na hirap tayo pag ginagabi sila, lalo kung nagtatrabaho na, di ba? Nangangamba tayo na baka may mangyaring masama dahil laganap ang droga nun. Pero nung maupo ang Pangulong Duterte, di ba? Naging mapayapa tayo ng 6 na taon, di ba? Napakaliit ng porsyento ng krimen pagdating sa droga, di ba? Pero ngayon, bumabalik na naman. Laganap na naman ang droga sa ating bansa. Pero mismo ang PNP chief, dahil yun po ang mandato niya kung ano ang policy ng ating gobyerno, yun ang susundin niya eh. Ang kanya commander-in-chief, ang policy, walang war on drugs na magaganap sa administrasyon po ni PBBM, mga katambay. Pero siyempre, ang mayor ng Davao, hindi po papayag dahil mahal po niya ang kanyang syudad. Siya po ay ama ng kanyang bayan. Hindi niya po papayagan, lalo ang mga Duterte. Hindi po nila papayagan yung kamukha nangyayari sa NCR, sa Luzon, na kahit saan makakabili ka di umano ng droga. Hindi po pwede sa mga Duterte yan. Ipaglalaban nila na yung kanilang syudad, walang droga mismo sa loob ng syudad. Nakakapasok lang daw ang droga doon. Mismong si Mayor Baste. Nakakapasok ang droga sa labas. Galing sa labas, ipinapasok ng pasikreto sa loob ng Davao. Kaya lumalaganap yung mga malalakas ang loob na talagang gustong sirain ang Davao. Di ba? Pinapasok nila ng pasikreto. Dahil alam naman natin ang Davao ay napakalaki ng Davao City. Napakaraming pwede kang i-entrance dyan. Entrance, exit. Dahil sa laki. Di ba? Kahit saan. Kaya buti na lang ang mayor ay agresibo at talagang napakahusay na mayor bago lumala ang problema ng syudad, lalo sa droga, antimano, inaksyonan niya na agad. Nag-declare siya ng war on drugs. Ganyan ang mga makabayan nating mga lingkod bayan na may pagmamahal sa mga Pilipino, lalo sa bayan. Dahil lalo sa mga kabataan, may mga pagmamahal yan. Kaya believe tayo sa mga Duterte, mga katambay. Pagdating sa disiplina at pagmamahal sa bansa, talagang maaasahan mo mga Duterte. Hindi ka nila pababayaan at siyempre, iingatan ka nila, lalo kung sila yung lingkod bayan natin ngayon. Dahil nakita natin dating Pangulong Rodrigo yan Rodrigo Duterte, di ba? Kung paano siya maging ama ng bayan sa buong Pilipinas, di ba? Lahat ng kalamidad naranasan ni Pangulong Duterte, pero lahat po yun na-handle niya. Na-handle niya ng maayos. Nalagpasan niya lahat yun. At walang Pilipinong lugmok sa kahirapan ng mga panahon na yun. Kahit nga sa pinakamabigat na problema sa buong mundo. Nalagpasan ni Pangulong Duterte yun. At walang namatay na gutom ng mga Pilipino dahil nagpamigay siya. Kahit walang pera ang gobyerno natin, ginawa niya ng paraan, mga tabay, para may makain ng mga Pilipino dahil walang trabaho. Hindi pwede magtrabaho. Di po ba?
Yan ang matatak Duterte, mga tambay. Yan ang hinahanap natin sa administrasyon ni Bongbong. Kaya nga natin siya binoto, di ba? Dahil alam natin, mas higit pa ang gagawin niya kay dating Pangulong Duterte. Hihigitan niya pa. Di ba? Pero 2 taon na. Wala pang nakikita ang mga Pilipino, mga katambay. Kayo po, may nakikita na po ba kayo? Na hinihigitan na po, higit, mas higit pa po sa ginawa ni Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. Kayo po, pwede niyo po kayong magkomento dito sa ating comment section. Baka mali si Kamanong. Si Kamanong hindi nakikita, pero kayo nakikita nyo. Sabihin nyo kay mga Kamanong. Di po ba, mga katambay? Yan lang po, mga katambay, ang ating komento kay Mayor Baste. Pagpatuloy mo yan, Mayor. Napakaganda po ng ginagawa nyo sa inyong syudad. Mabuhay po kayo. Muli po si Kamanong, mga katambay, nag-iiwan pa rin. Mahalin natin ating bansa, syempre. Bansa natin yan eh. Pero sa digmaan, wag tayo papayag na porkit mahal natin ating bansa, maipagdigma tayo nang wala tayong kagamit-gamit at ang kalaban natin sobra-sobra sa gamit. Kausapin muna natin. Tok muna. Pinakamagandang solusyon, pakikipag-usap, di ba? At syempre, tiis-tiis muna tayo, mga tambay. Tiis-tiis lang. Darating pa. Makakabangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.